Inakusahan ng Rusya ang US na hindi sumunod sa kasunduan at pagkakaunawa ang naabot sa Alaska. Understanding that we had in Alaska. There was no agreement in Alaska. May mungkahi sa Alaska pero walang naging kasunduan. Kung nagkasundo, sana tapos na ang digmaan. Ayon sa kagawaran ng Estado ng Estados Unidos, nananalo ang Ukraine sa digmaang ito. Magaling si Zelensky at matatag niyang pinanghahawakan ang kanyang posisyon, dagdag pa ni Donald Trump. Walang naging kasunduan sa Anchorage sa pagitan ni Trump at Putin, diin pa ng kalihim ng Estado ng Amerika na si Marco Albert. Sa loob lamang ng isang araw, biglang nagbago ng direksyon ang Washington at inihayag na kailangang suportahan agad ang Ukraine at magpatupad ng pinakamalakas na presyon sa Russia dahil na yon ay nagawa ng Ukraine na umika ng pagbaligtad ng sitwasyon sa larangan ng labanan. Napansin pa ng mga Amerikano na nagpasya ang Ukraine na talunin ng Russia hindi sa linya ng harapan, kundi malalim sa likuran at nagbubunga na ito ng mga resulta. Bukod pa rito, tumutugma ito sa tiyak na layunin ang doktrinang militar ng kanluran. Dahil dito, inanunsyo ni Vladimir Zelensky ang mapanirang operasyon sa Crimea para pilitin si Vladimir Putin sa kapayapaan. At nagbigay siya ng paiwatig ng estratehiyang ito ng matinding presyon sa Crimea ay napagkasunduan sa mismong G7 summit sa Pransya. Ngayong araw, nalaman natin na itinaas ang bandila ng Ukraine sa Kinberg Spit at nagsimulang umatras ang mga tropang Ruso sa buong Crimea. Nawalan din ng kuryente. Nawalan ng kuryente kaya pinatigil ng mga tinatawag na otoridad ng Crimea ang biyahe ng tren papuntang Russia. Sa parehong oras, dumadaan ang Russia sa yugto ng pagtanggi tungkol sa suporta mula kay Donald Trump kasunod ni Sergey Lavrov ang pinuno ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Russia. Sinabi ng Kremlin na hindi naniniwala si Vladimir Putin na sinuportahan ni Trump ang mga pag-atake ng Ukraine sa loob ng Russia. Malinaw ding binigyang diin ng NATO na nagtagumpay ang Ukraine. Lumika ng pagkakataon sa digmaan laban sa mga Ruso, ngunit ang pagkakataong ito ay hindi mananatiling bukas magpakailanman. At ang pagkakataong ito ay dapat gamitin sa lalong madaling panahon. Para hindi ito masayang, kailangan magsanib-puwersa ngayon ang buong kanluran at diinan ng husto ang Moscow. Samantala, unang ginamit ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos ng Amerika ang mga pandagat na drone ng Ukraine na magura sa mga ehersisyong pandigma sa dagat na dati nang umatake sa Crimean Bridge at Black Sea Fleet ng Rusya. Ang pangalan ko ay Alexi Pichi at pag-usapan natin ang paksang ito ng sama-sama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video na ito. Mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami nagpo-post ng agarang balita. Iyon ang paunang salita. Ngayon ay himayin na natin ang lahat at ayusin ang mga balita na ito dahil lahat ng mga ito ay magkakaugnay syempre. Kaya ang administrasyon ng Amerikanong presidente na si Donald Trump ay nagawa pang gulatin ang mga Ruso sa loob lamang ng isang araw at syempre pati na rin ang mga Ukranyano. Doon, sa wakas, sa unang pagkakataon ay diretsahang sinabi na walang umiiral na espiritu ng Anchorage na halos isang taon nang pinipilit ng mga Ruso. Sa totoo, walang napagkasunduan sina Donald Trump at Vladimir Putin sa Alaska noong Agosto nung nakaraang taon. Ganito rin ang inamin ng buong administrasyon. Ipinapakita ng mga pampublikong pag-amin ng buong administrasyon ni Donald Trump na biglang nagbabago ang sitwasyon pabor sa Ukraine at malinaw na may nangyayari sa likod ng mga eksena. At may mga tiyak na lihim na kasunduan na naabot mismo sa summit ng G7 sa Evian isang linggo ang nakalipas. Pero pag-usapan natin ang lahat ng ito ng sunod-sunod. Pagkatapos ng summit ng G7, nagbago pa rin sa pampublikong aspeto ang posisyon ni Trump at ng kanyang grupo tungkol sa Ukraine. Ito ay dahil sa mga aksyon ng puwersa ng depensa ng Ukraine na malawakang umaatake sa kaloob-looban ng Russia at ngayon ay hinihiwalay ang Crimea. Nauna nang nalaman na habang nagkakainan sina Vladimir Zelensky at Donald Trump, sinabi ni Trump sa kanya na labis siyang humanga at puno ng sigla dahil sa kampanya ng Ukraine ng mga pag-atake sa mga target sa loob ng Russia. Pinayuhan ni Trump si Zelensky na maging mas matapang dahil iginagalang niya ang mga prinsipyo at naniniwala sa kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. Naniniwala si Trump na hindi lang dapat ipakita ng Ukraine ang lakas sa mga Ruso, kundi talagang kailangan nito. Simula pa lang ito. Alam kong narinig yun na, pero simula pa lang talaga.
Sa kagawaran ng Estado ng Estados Unidos, sinabi nila na naniniwala silang nasa posisyon ang Ukraine na magbigay diin sa kanilang kalamangan sa digmaan laban sa Russia. Ito ay inihayag ng pangalawang kalihim ng Estado ng Estados Unidos na si Jeremy Levin. Ayon sa kanya, patuloy na nagsusumikap ang Ukraine na pagtibayin ang bagong yugto ng digmaan at kasalukuyang ng ungguna. Narito ang kanyang pahayag. Habang tayo ay nasa ganitong kalagayan, tunay na nananalo ang Ukraine sa digmaan. Ipinunto rin ng pangalawang kalihim ng Estado ng Estados Unidos ang pagbabago ng sitwasyon kumpara noon. Ayon sa kanya, noon hinihintay ng mga sundalong Ukrainian ang taglamig para bumagal ang kilos ng hukbong Ruso kaya sila ang nananalo. At ang Ukraine naman ang pumapasok sa mas aktibong yugto sa kanilang panig. Ngayon, kabaligtaran, ang Russian Federation ang umaasa sa malamig na panahon habang tuloy-tuloy pa rin ang presyon ng Ukraine kahit anong panahon. Binigyang diin ni Levin na kahit sa mahirap na taglamig, nagawa ng Ukraine na baguhin ang sitwasyon at umatake sa infrastruktura ng Russia. Binanggit din niya ang posibleng muling pagsusuri ng patakaran sa sanksyon kaugnay ng langis ng Russia. Sinabi niya na bukas ang kipot ng Hormuz sa gitnang silangan at walang kakulangan ng langis sa pandigdigang merkado ngayon. Dahil dito, maaring muling pag-isipan ng mga parusa sa langis ng Russia at magpatupad ng mas mahigpit na hakbang. Sa kabilang banda, sinabi niya na ang mga aksyon ng sandatahang lakas ng Ukraine ay nagbibigay sa kanila ng dahilan para isipin na ang pagpapatupad ng mga parusang ito ay magiging karagdagang dakok lamang sa ekonomiya ng Russia. At siya nga pala, Europa. Magkakaroon tayo ng kaunting pansamantalang paglihis. Nagsimula na rin kumilos ng aktibo ang Europa. Ngayon sinamsam na naman ng Pransya ang panibago. Tanker ng Russian na tagong armada. Ang mga Briton na kamakailan lang sumamsam ng tanker ng tagong armada ng Russia ay nagpasya na ibenta na lang ang langis mula sa nasabing tanker. Ayon sa internasyonal na batas, illegal ang langis na ito, kaya wala itong pag-aari. Sabi nila, ibebenta nila ito at kikita sila. Pero pasensya na, balik tayo kay Trump. Pagkatapos lang ng ilang oras, matapos sabihin ng Deputy Secretary ng Estado ng US na nananalo ang Ukraine, ang Pangulo ng Estados Unidos ng Amerika na si Donald Trump ay positibong tinaya ang mga aksyon ng Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky sa digmaan laban sa mabangis na Russia. Narito ang CP mula kay Donald Trump. Kahit paano mo tingnan, maayos naman ang lagay niya. Kahit papaano, nakakaya niya. Maraming namamatay sa magkabilang panig. Sa tingin ko, mahusay niyang nagagampanan ang tungkulin. Pahayag ito ni Trump sa press conference kasama ang kalihim general ng NATO na si Mark Rutte. Dagdag pa ni Trump, matapang si Zelensky at mayroon siyang mahusay na kagamitan, magagaling na tao at tunay na mandirigma. Para silang mga panalo. Sa tingin mo ba na nanalo si Pangulong Zelensky? Sa palagay ko, maayos naman ang kanyang ginagawa. Kahit anuman gulo mo tingnan, maayos naman ang ginagawa niya. Nakakaya niya kahit papaano. Maraming namamatay sa magkabilang panig, pero sa tingin ko, maayos naman ang ginagawa niya. Paalula lang, nagkita sina Trump at Zelensky sa G7 Summit sa Pransya kahit maraming media ang nagsabing hindi ito mangyayari. At ayon sa mga source ng Financial Times, labis na humanga at na-inspire ang Amerikanong presidente sa mga pag-atake ng Ukraine sa Russia at matagal niya itong pinag-usapan kasama ang Pangulong Ukrainian. Talagang namangha siya dito. Sabi niya, kaya nyo naman palang sirain ang infrastruktura ng mga Ruso at wala namang magawa si Putin. Kaya naman pinayuhan ni Trump si Zelensky na maging mas matapang sa kanyang mga hakbang laban sa Russia. Ayon sa mga source ng Bloomberg, naniniwala na ngayon ang presidente ng Estados Unidos at ang kanyang grupo na hindi makakamit ng Moscow ang tagumpay sa larangan ng digmaan at higit pang lumalakas ang Kiev. Pagkatapos nito, sinabi ni Zelensky na ang tulong mula sa mga kaalyado sa summit ng G7 ay magbibigay sandigan sa Kiev. Agad gumawa ng mga kondisyon para mapilitang pumili ng kapayapaan ang Russia. Binanggit din niya ng operasyon ng sandatahang lakas ng Ukraine kaugnay ng Crimea kung saan napuputol ang supply ng peninsula mula sa Russia ay maingat na pinagplanuhan at dapat magdulot ng presyon sa Moscow. At narito ang CP mula kay Zelensky. Maingat naming pinagplanuhan ang aming operasyon sa Crimea at ang pagsasagawa nito ay patunay nito. Kung mapunta sa Ukraine ang napagkasunduan namin ng mga kasosyo sa G7 at depende ito sa kanilang desisyon, mabilis kaming lilika ng mga kondisyon kung saan mapipilit ang pumili ng kapayapaan ng Russia.
Lubos kaming umaasa sa positibong sagot mula sa aming mga kasosyo. Alam nila ng eksakto kung tungkol saan ang pinag-uusapan. Sa ngayon, winawasak ng ating sundalo sa pansamantalang sinakop na teritoryo ng Ukraine at mismong Russia ang anumang sumusuporta sa digmaan ng Russia. Ang mga bagay na nagpapagana sa digmaang ito at sa agresyon ng Russia na siyang dahilan kung bakit ito nagiging posible. Ibig sabihin, bahagyang nagbunyag ng lihim si Zelensky. Sa summit ng G7 sa Evian, tiyak na pagdesisyunan na magbigay ng presyon kay Putin sa pamamagitan ng puwersa. Ibig sabihin na kumbinsi ng Ukraine ang mga kaalyado na magbigay ng sapat na tulong mula sa kanilang panig. At si Donald Trump, pasensya na, ay hindi rin makikialam. Ang sandatahang lakas ng Ukraine ang gagawa ng paraan para mapilitang maghanap ng kapayapaan si Vladimir Putin. At mukhang pumayag ang kanluran sa lahat ng ito at pati si Trump ay nagpasya na huwag nang makipantalo at sinasabi niya na, pakinggan ninyo, maganda naman ang takbo ng mga bagay kay Zelensky. Bagaman, paalala ko lang, noong Pebrero ng taong 2025 ay sinabi ni Trump na walang alas si Zelensky na tatalo ang Ukraine. Paano ka nga ba makikipagdigma laban sa isang napakalaki at makapangyarihang Russia? Dati, hindi niya maintindihan, pero ngayon sabi niya, oh, pakinggan, nakakagulat pero maganda ang nangyayari sa Ukraine. Si Vladimir Putin naman sa kanyang panig ay nagpasya na ipakita ang lumalaking tagumpay ng Ukraine sa pag-atake sa mga energy facility ng Russia bilang tanda ng kahinaan ng Kyiv. Ngayon, naniniwala ang mga hindi marurunong na Ruso at sinasabi, pakinggan ninyo, masama ang kalagayan ng Ukraine sa harapan kaya ginulo nila ang likuran. Pero dito, para maintindihan kung ano nangyayari, kailangan mo ng kaunting mas maraming utak kaysa sa karaniwang Ruso. Ayon kay Vladimir Putin, habang mabilis na lumalala ang sitwasyon sa harapan, mas malakas na tinatamaan ng mga puwersang Ukrainian ang sibilyang infrastruktura. Hiniling din ni Putin sa Ministry of Defense at pamahalaan ng Russia na gawing zero ang epekto ng pag-atake ng Ukraine. Mahalaga rito na yan lang mula simula ng digmaan na bigyan ng Ukraine ng buong paintulot ng mga kaalyado para kumilos laban sa Russia. Pansinin ito. Gusto kong banggitin na kamakailan, malaki ang itinaas ng bilang ng mga pag-atake ng puwersang Ukrainian sa mga pasilidad ng militar at enerhiya sa sinakop na Crimea. Noong gabi ng Hunyo 21, inatake ng mga drone ng oil depot sa Kerch at pantalan ng Kavkaz. Nasa kabilang panig ito sa teritoryo ng Russia, kaya huminto ang bentahan ng gasolina sa peninsula at isinara ang ferry crossing sa Kerch Strait. Noong gabi ngayon, naapektuhan ng aberya sa kuryente ang malaking bahagi ng Crimea tulad ng Sevastopol, Alushta, Armyansk, Krasnoperevodok, Prikopsk at Zankoy. Kasunod nito, noong gabi ng Hunyo 23, inatake ang istasyon ng kuryente na Nasosnaya 2 sa Soviet District at noong gabi ng Hunyo 24 ang Balaklavskaya TPP sa Sevastopol. Pagkatapos nito ay tuluyang nawalan ng kuryente ang lungsod. Naitala rin ang mga pinsala sa Kerchenskaya TPP sa substation ng kanlurang Crimea at sa lugar ng bundok ng Aipetri kung saan matatagpuan ang radar station ng Persang militar kalawakan ng Russian Federation. Paalala ko lang, ilang araw bago nito, inatake ng mga Ukrainian drone ang sentro ng komunikasyong pangkalawakan sa Dubna sa Moscow region. Na nagpapahiwatig na, bukod sa lahat ng iba pa, tuluyan ding pinapahinto ng mga puwersa ng depensa ng Ukraine ang tinatawag na komunikasyong pangkalawakan ng mga Ruso. Gusto ko lang banggitin mula sa bundok na Aipetri. Ito ang radar station. Sinubukan ng puwersang panghimpapawid at pangkalawakan ng Russia, ijam ang Starlink ng sandatahang lakas ng Ukraine at tumulong naman ang sentro ng komunikasyong pangkalawakan sa Dubna gumawa ng katulad ng Starlink para sa mga Ruso. Ipinahayag ng espesyal na puwersa ng Ukraine ang tuluyang pagkasira ng tulay ng tren sa ilagang kanal ng Crimea sa Razdolnoye. Estratehikong arterya ito para sa supply ng tropa sa timog, bahagi ng sistematikong kampanya ng paghiwalay sa tangway ng Crimea. Ngayon, may mga balita na lumabas na siyang pangunahing palatandaan ng unti-unting pag-atras ng mga Ruso. Sa ibabaw ng Kinberg Spit na yon, iwinawagayway ang bandila ng Ukraina. Ipinakita ang video ng watawat sa regional headquarters ng teritorial na depensa ng timog ng sandatahang lakas ng Ukraina kasama ang kanilang pahayag. Ang asol at dilaw na bandila sa Kinberg Spit ay bunga ng matinding pambobomba nagpaatras sa mga mananakop na Ruso mula sa kanilang mga posisyon ang mga puwersa ng depensa ng timog ng Ukraina. Isinasagawa ang paglikas ng natitirang mga tauhan.
Iniiwan ng mga mananakop ang kanilang mga linya ng depensa. Hindi kami titigil. Balang araw, makakarating din ang ating mga tangke sa Jangkoy. Kalaunan, nalaman na inanunsyo ng mga otoridad ng okupasyon ng Crimea ang pagbabawas ng biyahe ng tren papuntang Russia. Ayon sa tinatawag na pinuno ng Crimea na si Sergei Aksyonov, based sa desisyon ng Operational Headquarters, babawasan ng kalahati ang bilang ng mga tren na bumibiyahe papunta at pabalik ng Russia sa peninsula. Mula 14 ay magiging 7 na lang kada araw. Ngunit kahit na ganun, kahit itong natitirang 7 tren mula Russia ay hindi na makakarating sa Simferopol, Sevastopol o Yevpatoria. Hindi na yon. Lahat ng tren mula Russia ay hanggang Kerch na lang ang biyahe. At doon din sila agad magbabalik at uuwi pabalik sa maruming mabahong Russia. Tumatakas talaga ang mga Ruso mula Crimea kahit sinasabi ng propaganda ng Russia na ayos lang at madanda dahil panahon ng bakasyon. At lahat ng mga pahayag na ito na walang gasolina, gawa-gawa lang daw ito ng propaganda ng Ukraine. Pinapalala lang daw ng Ukraine ang sitwasyon. Hindi raw totoo ang lahat ng iyon. Pero sa direksyon ng tinatawag na Kerch Bridge, nakuna ng satellite images ng Planet Labs noong Hunyo 24 ang napakalaking kumpol ng mga kotse. Ang traffic ay umabot na mahigit 10 kilometro mula sa checkpoint bago ang tulay na ito hanggang sa lugar ng baryo Ivanovka. Ayon sa ulat, halos 1,500 sasakyan na ang sumusubok umalis mula sa pansamantalang sinakop na Crimea. Madalas isara ng mga mananakop ang trapiko sa tulay na itinuturing nilang mahalagang estratehikong lugar dahil sa operasyon ng depensang panghimpapawid o banta ng pag-atake ng mga drone sa dagat. Sa totoo, tungkol ito sa mga drone sa dagat. Noong Abril, sa panahon ng mga pagsasanay sa Pilipinas na hindi inianunsyo at na yun lang nalaman, unang ginamit ng mga Amerikanong espesyal na puwersa ang mga drone sa dagat laban sa isang retiradong barko na ginamit bilang target. Ito ang naging unang pagsubok ng mga surface drone sa rehiyon ng Indo-Pacific. Mga bangkang walang tripulante ng klaseng Magura na dinevelop sa Ukraine at ginamit ng may nakamamatay na epekto laban sa Black Sea Fleet ng Russian Federation. Oo, ang mga Ukrainian na sea drone na Magura ay ginagamit na ngayon ng hukbong sandatahan ng Amerika. Ang mga aparatong Magura ang lumubog sa halos 10 barkong pandigma ng Russian Black Sea Fleet. Sila ang unang sea drone na tumama sa target sa himpapawid. Sa bagong modelo, pwedeng maglagay ng 2 raketa. Noong Disyembre 31, 2024, ganitong uri ng raketa mula sa walang tripulanteng bangka ang nakapagpabagsak sa helikopterong Miwalo ng Russia malapit sa Cape Tarkhankut, Crimea. Noong Mayo 2025 malapit sa Novorossiysk, isang drone ang nakapagpabagsak ng eroplanong pandigmang Su-30 gamit ang raketa. At mahalaga, mismong mga Russia na sundalo ang nagkumpirma nito. At sa gitna nito, muling sinabi ni Vladimir Putin kahapon na handa ang Russia na makipag-usap sa Ukraine. Pero base raw sa mga katang-isip na mga kasunduan sa pagitan ni Donald Trump at Vladimir Putin. Sa Anchorage, Alaska noong Agosto ng nakaraang taon. Tulad ng alam ninyo, halos 1 taon nang sinasabing may kasunduan sina Donald Trump at Vladimir Putin ayon sa Kremlin. Sa likod ng Ukraine na mayroong tinatawag na diwa ng Anchorage na may mga lihim na kasunduan di umano sa pagitan ng Estados Unidos at Russia tungkol sa Ukraine. At ngayon, ang sinasabi nila, ang Europa lang ang humahadlang para makamit ang mga resulta ng di umano'y lihim na kasunduang ito. Halos 1 taon, hindi binunyag ng mga Ruso ang totoong nilalaman ng kasunduang ito. At ngayon, malinaw nang ipinakita ng administrasyon ni Donald Trump ang kanilang pagpihit pabor sa Ukraine. Walang umiiral na diwa ng Anchorage. Unang beses na sinabi sa publiko ni kalihim ng Estado ng Amerika Marco Rubio na walang kasunduang nabuo sa pagitan ng Amerika at Russia tungkol sa Ukraine noong summit sa Alaska noong Agosto ng nakaraang taon. Ayon kay Marco Rubio, sa pagpupulong ni na Pangulong Donald Trump ng Amerika at Vladimir Putin ng Russia sa Anchorage, tinalakay lamang ang mungkahi tungkol sa pagtatapos ng digmaan, ngunit walang anumang napagkasunduan. Narito ang pahayag ni Marco Rubio. Walang maging kasunduan sa Alaska. May alok na tapusin ang digmaan sa Alaska pero hindi ito kailanman naging kasunduan.
Inaakusahan ng Russia ang US na hindi natupad ang mga tinatawag nilang kasunduan na meron daw kami sa Alaska. Wala namang. Nagkaroon ng panukala sa Alaska, pero walang naging kasunduan sa Alaska. Kung nagkaroon ng kasunduan, sana ay natapos na ang digmaan. Kaya gaya ng sinabi ko, handa ang Pangulo at nananatiling handa ang Estados Unidos na gampanan ang anumang makabuluhang papel na kaya namin gawin para magdulot ng, alam mo na, isang pangmatagalang pagtatapos ng digmaan sa Ukraine. At dito nagsimula ang matinding yugto ng pagtanggi ng mga Ruso. Hinimok ng Kremlin na huwag paniwalaan ng ulat na sinuportahan ni US President Donald Trump ang pagigting ng pressure militar ng Ukraine laban sa Russia, kabilang ang mga pag-atakeng malalim sa teritoryo ng Russian Federation. Ito ay naunang ibinalita ng mga source na may alam sa usapin ng Ukrainian na payagan na Kyiv Independent at ng British na payagan na Financial Times. Ngayong araw, sinabi ng tagapagsalita ni Vladimir Putin na si Dmitry Peskov, hindi dapat paniwalaan ang mga Ukrainian na media. Yan ang una. Pangalawa, kamakailan lang ay narinig natin ang pahayag ni Ginoong Trump na pagkatapos ng kanilang issue tungkol sa sigalot sa paligid ng Iran, muli siyang magsisikap para sa pag-aayos ng usapin sa Ukraine. Sa Moscow, inaasahan nila ang pagpapatuloy ng kaukulang dialogo sa Washington. At alam mo, tama si Peskov. Si Donald Trump matapos ang digmaan sa Iran ay muling tinalakay ang pagtatapos ng digmaan ng Russia sa Ukraine. Pero hindi na tulad ng gusto ng mga Ruso. At sa Moscow, gaya ng sinabi ni Peskov, umaasa sila ng pagpapatuloy ng dialogo sa Washington. Umaasang sina Steven Witkoff, Jared Kushner ay muling makikipagkita kay Kirill Dmitriev, ang sugo ni Putin. Muli nilang susubukang baliin ang paninindigan ng Ukraine at sasabihin ni Trump na Kyiv ang dapat pinipilit, hindi Moscow. Pero hindi yun uubra. Talagang nagsimulang magbago ang mga posisyon ng Washington. At dito maraming bagay ang nakasalalay sa kung paano kikilos ang Europa sa susunod. Pero sa Moscow, hindi nila matanggap ang katotohanan ito. At sa Kremlin, hindi lang sila makapaniwala na si Trump ay talagang maaaring hindi pagbigyan ng may sakit na ego ni Vladimir Putin. Sa Kremlin, umaasa pa rin silang mapapapayag si Donald Trump na i-pressure ang Kyiv para itigil ang pag-atake ng Ukraine sa loob ng Russia. Hindi plano ng Ukraine na itigil ang long-range na pag-atake dahil estratehiya na nila ito, hindi lang basta taktika. Ayon sa Wall Street Journal ngayong araw, sinasabi sa Russia na malakihan ang pag-usad ng mga mananakop sa harapan at hindi raw kayang manalo ng Ukraine sa digmaan ng pag-ubos ng lakas. Gayunpaman, ang huling aksyon ng puwersa ng depensa ng Ukraine ay nagpapagduda sa mga salitang ito. Ang mga drone na may katamtamang layo ay naging mahalagang bahagi ng kanilang bagong paraan ng pakikidigma. Ayon sa mga analista ng publikasyon, ang pangunahing layunin na yon ng Kyiv ay talunin ang Russian Federation mula sa likuran, hindi sa harapan. At sa doktrinang militar ng kanluran, may pangalan pa ito, air interdiction o pagadlang mula sa himpapawid. Kaya nga, ang diwa ng doktrinang ito ay ang wasakin, guluhin, ilihis at antalahin ang mga suportang tungkulin na sumusuporta sa linya ng harapan ng Russia. Para dito, ginagamit ng sandatahang lakas ng Ukraine ang mga drone na may katamtamang layo upang umatake sa mga command post, linya ng komunikasyon, mga imbakan ng bala at gasolina, mga sentro ng pamamahala ng drone, mga sentro ng lohistika at mga reserbang puwersa. Kasabay nito, dinaragdagan ng Kyiv ang bilang ng malalalim na pag-atake sa mga militar at enerhiyang pasilidad sa loob ng Russia. Dahil dito, napipilit ang magdesisyon ang Kremlin kung saan ilalagay ang depensang panghimpapawid at kung anong mga lugar ang mababayaan. Patunay na epektibo ang estratehiyang ito. Sinabi ni Zelensky nung isang araw na sinusubukan na ng Russia ilipat ang depensang panghimpapawid sa Moscow. Iniiwan nilang walang depensa ang ilang harapan, pati mahahalagang pasilidad militar at enerhiya sa Russia at sinakop na teritoryo ng Ukraine. Sa harapan, dumami na rin ang mga drone ng puwersa ng depensa ng Ukraine, lalo na yung may maikling abot. Ayon sa Institute for the Study of War, nadudulot ito ng operasyonal na epekto na ngayon lang natin nakita sa ganitong laki. Bukod pa rito, napansin ng mga analista na sa kasalukuyan, dumadaan ang Kyiv sa isang panggitnang yugto tungo sa layuning mabawi ang lahat ng teritoryo. Ang pansamantalang yugtong ito ay napakasimple ng tawag dito, demilitarisasyon.
ng inaneksang tangway ng Crimea na matagal nang ginagamit ng Rusya para sa mga pag-atakeng panghimpapawid sa Ukraine, pagsasanay ng sundalo at supply sa mga grupo sa timog ng kontinental na Ukraine. Para maisakatuparan ang plano, kamakailan nagsagawa ang mga sundalo ng sunod-sunod na pag-atake sa mga rutang logistikal papuntang Crimea at sa infrastruktura ng enerhiya at mga sistema ng depensang panghimpapawid sa paligid ng Kerch Strait. Tungkol sa Black Sea Fleet, napilit ng sandatahang lakas ng Ukraine ang mga Ruso na ilabas ang kanilang mga barko mula sa Crimea. At ngayon sa huli, magbibigay ako ng CP mula sa Wall Street Journal na nagpapaliwanag kung bakit biglang nagbago ng direksyon ang grupo ni Trump pabor sa Ukraine. CP. Ngayon, may kalamangan at inisyatiba ng Ukraine laban sa Russia sa mga mid-range na pag-atake. Pinapapataas nito ang gastos at panganib para sa Kremlin habang pinahihina naman ang posisyon ng Russia sa negosasyon. Dito ko muna tatapusin mga kaibigan. Ano ang inyong opinyon at mga konklusyon? Mag-iiwan kayo ng komento sa ibaba ng episode na ito at mag-subscribe sa aking pribadong komunidad sa platformang Patreon kung saan maaari ninyong suportahan ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng pinansyal na tulong. May pribadong komunidad din doon kung saan tayo nag-uusap at nagdidiskusyon ng iba't ibang paksa na di na ilalabas sa YouTube, pati na rin ang pagsagot ko sa inyong mga personal na tanong at maaari rin tayo makipagtalakayan sa iba't ibang paksa. Dagdag pa rito, plano rin doon ang mga pribadong livestream kung saan tayo ay mag-uusap sa format na tanong at sagot. Pindutin ang link sa description ng video at mag-subscribe sa Patreon. Kung nais ninyo ng one-time na suporta sa channel, pwede rin ito gawin. Lahat ng link at detalye ay nasa description din ng video. Mag-subscribe kayo sa channel, mag-iwan ng inyong komento, at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.